Handang harapin ni Senador Grace Poe ang alinmang disqualification case na ihaayon sakaling magpasya siyang tumakbo sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Hindi pa man nagdedeklarang tumakbo sa pinakamataas sa posisyon si Senator Grace Poe, kaliwat kanan ng batikos ang ibinabato sa kanya. Maghahain ng disqualification case si dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras laban kay Poe kapag nag-file na ito ng Certificate of Candidacy sa darating na Oktubre. Kukwestiyonin ni Paras ang kanyang citizenship at kakayahan nito na pangunahan ng bansa dahil baguhan pa lamang sa politika. As of now, pwede nang i-question yung qualification ni Grace Poe. Natural born ba siya o hindi? Kasi wala pang jurisprudence yan kung foundling eh. Wala pang jurisprudence yan kung will a foundling be a natural born citizen? I was able to get some evidence on her trouble. The last trouble she made was may nagpakita sa akin ng some documents na she was still using American passport as of 2009. Now, kung American passport ka, edi Amerikano ka pa, anong basis mo for coming to the Philippines? Sinabi naman ni Senator Grace Poe na handa siyang harapin ang anumang disqualification case na isasampa laban sa kanya sakaling tumakbo siya bilang Pangulo o pangalawang Pangulo ng bansa. Ayon sa Senadora, mas mabuti nang sampahan siya ng disqualification kesa sa mas mabigat na kaso na umano'y kinahaharap ng iba. Well, it's his right to file a case. We are ready for it. In fact, our countryman has been given a preview of the case that they will file against me. Alam niya naman po, marami namang mga kaso na pwedeng isampa. Mas mabuti na yan na lang ang kasong isinasampa sa akin dahil ako naman po ay nagsasabi ng totoo. Ang iba ay tatakbo, mas mabigat ang mga kaso na isasampa sa kanila. Pinaratangan din ni Paras si Poe na ambisyosa. Sagot naman ni Poe, siguro para sa kanila ang isang taong katulad ko na abandoned ay walang karapatan na mag-ambisyon. Ako naman ang ambisyon ay hindi para magkaroon ng kapangyarihan. Kung sakasakali man, gusto ko na magkaroon ng pribilehiyo na manilbihan sa ating mga kababayan. Sa paraan na yon ay ang iniisip ko at hindi para magkaroon na kung ano-anong benepisyo. Sa ngayon ay humihingi pa ang senadora ng mas mahabang panahon bago magpasya kung tatakbo ito sa susunod na halalan para sa mas mataas sa posisyon. Paliwanag nito, marami pa siyang dapat ikonsidera bago magdesisyong kumandidato bilang presidente o vice president. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide.